totoo ba itong krusada ni Marcoleta para sa flood control or anomalya sa flood control? Balikan po natin mga kaboses, 2018. 2018, kasagsagan ng pamumuno ni Digongyo, ni ICC Boy, ICC Boy Digong Duterte, na kung saan ay ang speaker ata nito dati, itong si, if I'm not mistaken, itong si Gloria Macapagal Arroyo ata Pero, ang pinupunto po natin dito ay nagbulgar itong si dating congressman, ang namayapang congressman, Rolando Andaya, ng flood control anomaly. Umaabot na ito sa mahigit sa 300 bilyon, mga kaboses, ang pagsisiwalat. Pero, eto, tignan po ninyo, nang sa ganon ay makita po ninyo. Ayan, eto po mga kaboses, ang press conference ni dating Congressman Rolando Andaya, dyan sa kanyang kanan, makikita po ninyo si Rodante Marcoleta. Dyan si Rodante Marcoleta, ayan si Marcoleta po yan. Congressman pa siya ng Sagip, party list nung araw. Ito yung pagbubulgar ni Andaya sa anomalya sa flood control. Pakinggan po natin. Now, for 2018, City Leoncio Construction Trading bagged at least 36 projects amounting to 2.1 billion in the provinces of Sorsogon and Catanduanes. A close scrutiny of City Leoncio projects also yielded an interesting result. We found out that City Leoncio's major partner for its Bicol projects is Arimar Construction. Oops. Yan. Balikan natin saglit Balikan natin saglit. Dito. Ito po, nasa kaliwa pa rin, yung naka-stripes ng polo, mga kaboses, ay si Marcoleta. Yan. Is Arimar Construction. Biglang tumayo. Biglang tumayo. Dito, binubulgar ni dating Congressman Andaya ang kalakaran dyan sa anomalya sa flood control. Biglang tumayo si Marcoleta. Hindi na po siya bumalik. Sino ba yung City Leoncio na yan, mga kaboses? Hindi na bumalik si Marcoleta dito Hindi na po niya sinamahan itong si Congressman Andaya. Habang nagbubulgar po. Ngayon, mga kaboses, sino ba itong City Leoncio na kontraktor? Naku po. Ito po'y malaki po yan. Malaki pong kontraktor yan. In fact, itong City Leoncio na yan ay dawit din sa mahiya naman kayong expose ni Pangulong BBM. Taga Bulacan po ito, mga kaboses. Malawak po ang kanyang nasasaklawan nito. Ewan ko kung bakit hindi hanggang ngayon na hindi pa rin po naiimbestigahan itong City Leoncio na to. Ngayon, mga kaboses, sa pagbubulgar ni Congressman Andaya dito sa mga anomalya na to, marami po siyang natamaan. Ultimong mga miyembro ng gabinete ni Digongyo ay natamaan po siya. Natamaan po sila dito, mga bosses. Pakinggan po natin ang kanyang expose, nang sa ganon ay makita po ninyo kung ano ba yung kanyang mga pinagsasabi at kanyang mga bubulgar. Pakinggan po natin itong karagdagang anunsyo ni Congressman Andaya. Ayan po. Has cornered not only projects in the 2nd District of Sorsogon, but we found out today that also projects in Samar and in Catanduanes. This is a single proprietorship operating out of Bulacan. Operating out of Bulacan. Ito, marami ding mga chismoso mga reporters dito Pakinggan po natin So paano umabot yan dyan? We have received information about the family tree connecting certain officials
to these areas Sinong official? in due time. In due time. we will. In due time. Yan, dito na, binubulgar na, in due time sabi niya, etong mga cabinet secretaries or cabinet members ni Digong, na kasama sa flood control anomalies. Pero, mga kaboses, ito po, ang nakapagtataka. Walang nangyari sa investigasyon dyan sa Kamara de Representante sa pamumuno po ni Congressman Andaya. Ang inaakusahan po niya ay itong si Secretary Ben Jokno. Itong si Jokno, mga kaboses, ay kung inyo pong matatandaan, ay tinanggal po yan sa DBM. Pero inilipat po, naging governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ganyan po tayo niloloko at ganyan po tayo niloko ni Digong nyo nung araw. Hindi po niya tinanggal yan. Inilipat po niya sa isang pwesto, permanente nga yung pwesto dyan sa governor. Fixed term ata yung termino ng governor sa Central Bank. So, dito po natin makikita, mga kaboses, na una, pinakita ko po sa inyo, umalis si Marcoleta habang nagkakaroon ng expose, itong si Andaya, hindi na bumalik. Pagkatapos may mga napangalanan ng mga malalaking kontraktor at miyembro ng gabinete ni Digongyo. Ngayon, ang tanong po natin dito, mga kaboses, ano ang ginawa ni Marcoleta sa mga pagkakataong yun o kaya mga taong yun, mga buwan na yun sa expose ni Congressman Andaya? Nag-ingay ba si Marcoleta katulad ng kanyang pag-iingay ngayon? Wala. Inambush si Congressman Andaya 2 beses. Una, noong, ito ipakita ko po sa inyo, baka sabihin ninyo na tayo po'y naggumagawa ng fake news. O ayan, si Congressman Andaya inambush siya una noong October 16, 2018, habang nagpa-file siya ng kanyang kandidatura, at pagkatapos ay noong June 1, 2021. 2 beses na tinangka na i-ambush itong si Congressman Andaya. Tanong, sa mga taong yun, dahil nag-iingay siya sa flood control, na gustong patahimikin itong si Congressman Andaya, ang tanong po natin, nag-ingay ba si Marcoleta? Kinundi na ba ni Marcoleta ang pag-ambush kay Congressman Andaya? Mga kaboses, wala tayong makita ni Hoy, ni Hay, ni O, ni anumang pag-iingay ni Marcoleta sa pagtatangka sa buhay ni Andaya dahil sa kanyang expose sa flood control project. Bakit hindi kinundi na ni Marcoleta etong pag-ambush o pag-attempt na pag-ambush kay Andaya 2 beses? At bakit hindi nagpa-imbestiga si Marcoleta sa pagkamatay at biglang pagkamatay ni Andaya, na kung saan ay hanggang ngayon ay hindi pa po konklusibo or conclusive yung pagkamatay ni Andaya, dahil kung ano na yung sinabi ng mga pulis noon na nag-imbestiga umano, at hindi man lang nila isinailalim sa forensic test or paraffin test yung bodyguard ni Andaya na nakakita umano sa kanyang pagkamatay sa kanyang kwarto. So, questionable yan. Bakit hindi po ngayon imbestigahan ng NBI yung pagkamatay ni Congressman Andaya, na kung saan siya po ang unang nag-expose sa maanomalya, bilyong-bilyong flood control scam sa panahon ni Digong. So makikita po natin dito, mga kaboses, na itong si Marcoleta, ang kanyang krusada sa anomalya sa flood control ay bulaan, mga kaboses. Peke. Bakit? Kung talagang totoo po yung kanyang krusada sa flood control, noon pa man, pinaimbestigahan na niya ang pag-ambush kay Andaya,
2 beses po yan at ang pagkamatay ni Andaya. Pero bakit tahimik siya? Dahil peke ang kampanya ni Marcoleta sa flood control. Interes lang niya at ang kanyang pamilya at ang kinaaaniban niyang organisasyon ang kanyang prinoprotektahan. Bulaan si Marcoleta. And so with that, maraming salamat at mabuhay ang Pilipinas.